Good morning guys. Ayan, gagawa lang natin ng video ito. Kasi itong offset na ito ay nandun na yung isa. Ang nangyari kasi dito, sinukat nila dito yung tangkay mismo ng offset yung nauna natin pinadala. So sabi nila maluwag daw. Talagang naglagay ako doon ng konting allowance. Ano lang, 0.5 mm na allowance na, yun naman ay bilog. So parang gapapil lang din, madaling. So ramdam naman yung tapos pinadala nila sa akin, dito ko daw sukat. Pagka kinopya ko yung ganitong sukat, escopeta ito escopeta CO2. Yan yung chrome, parang yung black. So pag dito sinukat yun, mas malaki ito kaysa dun talaga sa, kasi kung mapapansin nyo, ito yung may pinagputulan ako kaya in-upgrade ko ng pinadala sa akin. So ito yung bagong bago pina-upgrade sa akin, matagal na. So etong dulo na to, kung saan kinuha ito, mas malaki talaga ito kaysa dito. Ang magiging actual kasi niyan talaga na paglalagyan is yung pagpinutol, yung dito sa loob. Kapag ito ay sinukat mo dito, hindi kasya, di ba? Mas malaki kasi yung dulong yun kasi yun, pinalis na nila, hinuling na. Ayan, kung titingnan nyo, hindi yan pumapasok. Pero since gusto nung kasi mas maganda kung may allowance ng konti. Yung pag pinasok mo ganun, pag walang o-ring pa, pag pinasok mo ganun, kumbaga, yung medyo may kaunting mararamdaman ka, may kaunting luwag. Ganyan. Pinasok mo yan dyan. Ngayon, kung dito masusukatin yan, yung tangkay niyan, talaga maluwag pa yan. Maluwag yan kasi mas malaki yung dito sa dulo. Kaya, anyway, dahil gusto natin pagbigyan yung gusto niya talaga saktong-sakto yung sukat. So ginawa natin ng bago. Pinabalik ko yung nauna, tapos sabi ko ito yung bago. Ayan. Wala kakalog-kalog yan, saktong-sakto yung sukat niyan, talagang parang. Ngayon na may o-ring na, ayan, kailangan mong laruin ng konti para pumasok. Yan. Ayun. Kailangan. Ayun. Pasok na siya. So, walang kakalog-kalog nga naman yan. Talagang sakto-sakto. Ang magiging problema mo lang kasi dito, yung iba, yung pagpasok, pag may o-ring na, pag may butas na. Anyway, tayo naman kung maglagay nga ng o-ring ngayon, isa sakto-sakto, tsaka mas maliit. Hindi katulad ng dati na mas malaki. So pag nilagay mo yan dyan, ayun, sakto-sakto na siya. Yung o-ring lang, mararamdaman mo akap. So walang kasingaw-singaw talaga yan. Ayan. Kaya naman ginagawa ko na allowance nung nakaraan para makapaglaro ka doon sa sukat ng o-ring. Pwede ka maglagay ng mas malaki. Ito nga pala ay may konting teflon sa loob. Ano na naman natin yan para kung anong available na o-ring, may kang mag-adjust. Kung mas mataba dito, tatanggalin lang yung o-ring, tapos saka na. Pero ito, subok naman natin yan, na hindi na, naubusan kasi tayo ng saktong-saktong o-ring dyan, yung mas mataba ng konti. Ito kasi, medyo, kung mapapansin natin maliit na o-ring lang to, tapos mas payat lang, mahirap lang kunin. Ayan, mas payat lang. Ayan, tingnan nyo. Ganyan o-ring lang nilalagay ko para hindi, sa maintenance, bukod sa mura yung o-ring, hindi siya prone sa leakage pag ganyan kaliit lang. Ganyan lang kapayat. Kung pwede nga, mas payat pa dyan. Kaya lang, baka hindi na maging, pwede yung lagyan na mas payat pa dyan din. Hindi kaya lang, magdadagdag ng konti ng teflon. Pero hindi rin naman, ang teflon kasi sa subok natin nagiging parang yan sa loob, nagiging parang semento yan, yung tumitigas siya doon. Nagagamit ko nga yan sa na sasakyan sa piston ring, di siya nasusunog
kahit na abutin ng ilang taon na matagal, tapos hanggang sa ano yan pag in-overhaul mo yung isang sasakyan tapos hindi ka nagpalit ng piston ring, pwedeng Teflon. After a few years na ready ka na magpalit ng piston ring, ayun, tatanggalin mo lang yung Teflon palagari kasi nagiging parang ano na siya doon, parang bato doon sa loob ng groove niya. Yun, kahit sa sasakyan umiinit yun, pero subok na natin yan. Kaya depende lang po sa Teflon, hindi lahat ng Teflon ay po pwede. Meron ako na experience sa Teflon na ang ganda nga, pero pag nagkakaroon ng leak, so medyo ko na, sabi ko palit ka ng Teflon sa ring. So ito ipapadala ko na, pinakita ko naman sa inyo swak na swak. Tapos ito ang nilagay natin na gauge dito is 20 MPa. So ito po ay nasa 29 po yung maximum niya. Ang 10 MPa po kasi is equivalent to 1450 PSI. So 20 MPa is equal to 2,900 PSI. So yun po yung conversion. Kasi 1 PSI 1 MPa is equivalent to 145 PSI equivalent to 1 MPa. So yun. So malinaw. So ibabalik ka natin sa kanya, ibabalot. May kasamang nga pala to may kasama siyang barrel band. So may barrel band na. Ito yung barrel band po to, matagal ko na tong ginawa noon pa, ngayon lang mapapakabit. Sana shoot yung ating computation para maging match siya dito. Yung barrel lang nito, hindi ko kasi nakuha, hindi nabigay sa akin yung tamang sukat na pero ito po ay pwede nyo lagyan ng sleeve o spacer sa loob na plastic. Ayan, lagyan nyo ng sleeve sa loob para sakto-sakto siya. Ayun. Kung maluwag po yun, kasi ito nasa 15 siya, nasa 15 mm yung diameter na, para sigurado hindi magsikot. Hindi ko kasi kabisado kasi wala nang naiwan dito kasi yung barrel ng nakahinang yan, nakahinang siya ng tanso sa kanyang receiver, kaya po hindi nabubulot. Kaya mga gawa natin na ganun, wala na, pagkatapos natin gawin, padala na natin. So ito na po. Yung isa naman kay Sir Ray, ito na po yun. 0.5 yung tank niya, kaya ito sigurado dito kukulangin sa 0.5. Malaki-laki pa yung space na matitira sa tank between tank and barrel niya. So hindi ko lang nakuhanan siya ng measurement para hindi ko na para hindi mawala yung design. Ayan, may design siya parang zebra. Ayan, dito sa harap ganun din, hindi ko na inalis yung design niya. Sa gilid naman yung design niya is parang bilog. So hindi ko na inalis to. Tapos medyo nilabnawan natin yung pag-anodize sa kanya para medyo lumitaw yung design. Ayan. Ayan, ilalim ganun din, parang puyo ng tubig. Ayan, kasi sa makina yan, sa machine. So ayan, ipapadala
Kay Ray, Sabinay, idol, ito na yung mo, ipapalo ito na para mai-send na sa'yo. Nagsigurado na ako kasi sabi mo ay lumang 8K yung airgun mo. So, naglagay na rin ako ng gauge. Kasi nakita ko doon sa iyong pang-open mo ng iyong conversion. Kasi dati, ginamitan mo siya ng tank na nakahiwalay. Wala pang offset. Kaya ngayon nag-order ka ng offset. Nakita ko doon na mayroong gauge pa yung may output gauge doon sa likod ng yung receiver. Kaya ang ginawa ko, naglagay na rin ako ng output gauge dito para may reference ka na. Ayan, same din, 20 MPa, this is equivalent to 2,900 PSI. So, ang kalahati nito, yung 10 MPa is equivalent to 1,450 PSI. So, yan. Ipabalot ko na to para maisabay natin doon sa iba para isang dalaan na lang sa at may mga gagawin pa tayo. Kagaya ng sinabi ko, ngayon medyo ang paggawa ko hindi ako tanggap ng tinatanggap lang natin yung kaya natin gawin kasi madala yung gumagawa. Tapos may mga ginagawa pa akong PCP, yung receiver na gaano pa tayo to pasingit-singit lang kasi yun naman ay hindi ako nagtatatanggap ng order ng receiver may mga nag-order na sa akin yan, sabi ko abangan nyo na lang pagkatapos pag may mga natapos tayo. Hindi katulad nung dati na pinipila ko. Ngayon, pumila man sila, siguradong kaya ko at hindi madami. Yung, kaya ko lang, yung naisisingit ko lang. Kaya sabi ko, pagkatapos, abangan nyo matatapos. Ayan. So, maraming salamat ulit at hanggang dito na lang po.